Hello mga mare, ito na naman nga ang ganap sa tindahan namin ngayong araw. So meron na naman akong bagong i-share sa inyo about sa Gcash naman po ito. Kasi yung mga nakaraang vlog ko talaga, napakarami pa rin nagko-comment doon about sa Gcash nga kung ano yung dapat nilang gawin, kung kailan sila makakapag-cash in at kung kailan sila makakapag-cash out. So ito nga, share ko nga po sa inyo para naman yung mga nag-i-start pa lang dyan ng Gcash or sa mga hindi pa po gaanong gamay ang Gcash o hindi pa nila gaanong alam ang Gcash, ito na nga, i-share ko nga po sa inyo kung kailan nga po kayo pwedeng mag-cash in at pwedeng mag-cash out kapag nakalimit exceed na po ang inyong mga Gcash. So bago po ang lahat, sana po pa-subscribe naman po sa aking channel at pa-follow na rin po sa aking Facebook. So ito nga mga Mariko, dito nga po sa aming tindahan, ilang beses ko lang sinasabi, ilang ulit ko lang sinasabi sa inyo ito, na dito po sa aming store is patok na patok talaga yung Gcash. So dalawa nga po yung Gcash namin dito sa aming tindahan kasi nga po hindi pa talaga umaabot ng isang buwan is napupuno na po yung isang Gcash namin. So yung isang Gcash po namin nakapangalan po yung kay Mr. Tapos yung isa is sa akin nakapangalan. So dapat po talaga kung meron tayong cash in, meron tayong cash out sa ating store is dapat dalawa talaga yung Gcash na ginagamit natin para naman hindi siya madaling mapuno at para dire-diretso nga yung ating pagtatransaction sa Gcash. Sa ito mga Mariko, nung last, ano na ngayon, July, nung June talaga, yung isang Gcash namin na kay Mr. nakapangalan is mabilis siyang na pupuno or nalilimit exit siya kasi nga napakarami talagang customer namin na nagsisend doon kasi nga naka-phone book na talaga sa kanila yung Gcash namin. So magsisend na lang sila ng pera doon tapos i-message na lang nila sa akin kapag na-send na nila yung pera or di naman kaya i-message muna nila ako bago sila mag-send ng pera kasi nga yung iba kasi talaga lalo na yung mga nasa abroad kapag iba yung ginamit nila kung bank transfer talaga yung ginamit nila kahit na nakalimit exit ako is masisend pa rin nila sa akin yung pera kasi hindi talaga nila makikita doon. At ayan, balik na nga po tayo. Halimbawa nga po, bangko yung ginamit natin sa pagsisend ng Gcash. Halimbawa, magsisend tayo ng pera sa Gcash gamit yung ating bangko. So, hindi lalabas doon na nakalimit exceed na yung Gcash natin. So, halimbawa, magsisend ka ng 1,000 sa Gcash tapos nakalimit exceed na pala. Hindi siya lalabas na limit exceed kung hindi masisend natin yung pera. Kaya yung iba talaga is nagtataka kung bakit hindi nila na-receive yung pera kahit na successful na at nabawasan na yung mga pera nila dun sa bangko. Kahit na nabawasan ng 1,000, na-send nga nila, wala pa rin sa Gcash natin, sa Gcash balance natin, hindi pa rin siya dumating kasi nga po, nakalimit exceed na po siya. Ibig sabihin po, pag nakalimit exceed na ganun is magre-reverse po ito sa bangko na ginamit nyo. Kung ano man po yung bangko na pinagsendan ninyo, is babalik po doon sa inyong Gcash. So ito nga, kailan po ba kayo pwede ulit makapag-cash out at makapag-cash in sa inyong mga Gcash kapag na-limit exceed na? So halimbawa po na limit exceed kayo nung June, so makikita nyo po, punta kayo sa profile nyo para hindi kayo malito. Punta kayo sa profile nyo, nandyan nakalagay, makikita nyo nga po dyan, kung meron po yung mga blue na yan, halimbawa po, ayan yung sa akin, kung meron po yung mga blue na yan, is hindi na po siya pwedeng pasahan. So konti na lang, makikita nyo naman kung ilan na lang yung pwedeng ipasa dyan or isend sa inyong mga Gcash, yan nakalagay dyan sa blue. Ilan na lang talaga yung pwede nyo dapat isend yan. Kung ano yung nakalagay dyan na pera na pwede nyong isend is yan na lang dapat yung isesend nyo. Hindi nyo na siya pwedeng sendan ng 1,000 kasi nga po yan na lang yung pwedeng isend. Halimbawa nakalagay dyan 200 pesos. 200 na lang, 200 pesos lang yung pwede nyo isend. Hindi nyo na siya pwedeng sobrahan kasi nga nakalimit exceed na po siya. So June tayo nag-limit exceed. By July 1 po, ayan, by July 1 is pwede na po ulit kayong mag-cash in at pwede na rin kayong mag-cash out. Kapag wala po yung mga blue na yan, ibig sabihin is pwede na po ulit kayong maglagay ng mga pondo dyan sa inyong Gcash para hindi po kayo malito at para hindi po kayo palaging nagtatanong. Kapag ganyan na nakalimit exceed, punta po kayo sa profile nyo at dyan nyo nga po makikita kung ilan na lang po yung pwedeng ilagay sa inyong mga Gcash. Lalo na nga po yung mga nasa abroad. So paulit-ulit ko na rin kung sinasabi sa mga vlog ko, sa mga last vlog ko, is ingat-ingat po kayo lalo na kapag magbabang transfer po kayo. Bank transfer to Gcash, ibig sabihin po, tignan nyo muna mabuti yung mga Gcash na pagpapadalhan nyo dito sa Pilipinas. Itanong nyo po sila kung nakalimit exceed na para hindi rin po kayo kabahan. Kasi kapag nasend nyo na po yung pera, gamit nga po yung bangko, hindi lalabas po na nakalimit exceed na yung kanilang mga Gcash, hindi nyo po makikita yan. Kaya kung magpapadala po kayo ng pera dito sa Pilipinas, itanong nyo po sa pagpapadalhan nyo kung nakalimit exceed
exceed po yung kanilang mga GCash para hindi rin po kayo kabahan. Kasi once na nasend nyo na nga po yung pera, gamit ang inyong bangko, mababawasan po yung pera nyo sa bangko. Pero yung pagpapadala nyo dito sa Pilipinas is hindi pa po nila na-receive yung pera na pinadala nyo kasi nga po nakalimit exceed na po. Ibig sabihin, magre-reverse nga po sa inyo yan. Babalik po sa inyo yan after, hindi ko alam ngayon kung mga isang araw or mga 2 araw dati kasi mga 3 araw bago nila ibalik yung mga pera dyan sa inyong bangko. Pero ngayon siguro mabilis na kasi palagi naman nag-update yung GCash. So sana nga hindi na ganoon kakabakaba ang GCash kasi nga 'di ba yung iba na mga hindi pa talaga gaanong alam yung GCash is kinakabahan talaga sila lalo na kung sahod nila yung ipapadala dito sa Pilipinas. So maraming nagme-message sa akin. Ayan, nakakampante naman sila kasi nga naibabalik talaga sa kanilang mga account yung mga pera na pinapadala nila dito sa Pilipinas. Kahit na nag-limit exceed na nga is babalik po sa inyo yun. Hindi na siya tulad dati na mag-a-adjustment yung GCash natin. Marami nang nababago kay GCash kaya hindi na siya mag-a-adjustment tulad dati na kahit na naka-limit exceed po yung mga GCash nyo is mag-a-adjustment po yan. Si GCash na po yung mag-a-adjust. Pero ngayon iba na nga sa dinabi-dami po ng anong tawag dito sa dinabi-dami ng palaging update ng GCash. So, ayan, sana po meron na naman akong naitulong sa inyo about sa GCash. At, ayan, sa mga hindi pa nga po nakapalo sa aking Facebook, papalo naman po. At pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. So, hanggang dito na lang, mga mare ko. Salamat!